Before I start this video, disclaimer lang po, I am not a pro. I am just sharing what I learned. Oo, kung ano lang yung nalalaman ko. And if there is something na di tugma, you can correct me naman. So hi everyone, good evening. It's me, Bicolana Dugyot, for today's video. Ano ba yung dugyot na yan? So yun na nga, dahil bored tayo ngayon, we will try to look back as of what I've mentioned earlier on my previous video. Very interested ako when it comes on reading. Ganun. Then, kasi yung teacher ko sa grade school, shout out kay Ma'am Lina. Yun talaga. Grabe yung stricto niya pag pinapabasa niya ako. Di ko alam kasi siguro nakita niya yung ano ko, yung baga yung eagerness na aralin yung English. Yung mga pronunciation ng T, TH, proper use nun sa word like the, thing, ganun. Inaral ko talaga yan, yung diction, yung intonation, yung proper pronunciation ng word. And isa talaga sa gusto kong aralin pa is yung British accent. Kasi grabe ang ganda ng sige, harurot ka muna dyan. Harurot ka. Hindi, kasi grabe naman talaga yung yung British accent. Halos lahat gustong aralin yun eh. Kasi ang ganda niya, ang ganda niya, lalo na pa mag-pronounce sa pronunciation. Lovely. You are so lovely. Girl, isa talaga sa gusto kong aralin talaga. Nanonood ako ng mga videos, ganon. Then sa recent kong pinanood na videos, sabi niya, I am a pure Russian. Pero yung parents niya, they sent me, sabi niya kayo, they sent me on Great Britain. Sa Great Britain, United Kingdom of Great Britain, ganon. Doon siya pinag-aral, pure Russian siya. Then nagkataon na migrate sila sa US. Bigla sa kanyang sinabi ng mga classmate niya na there are words na di nila naiintindihan. May mga pronunciation na kumbaga di talaga nila maintindihan. Tapos sabi niya natatawa na lang daw siya kasi di niya ma-imagine ganun yung kumbaga ganun kahirap para dun sa mga American, kasi native English language yung gamit nila dun. Kumbaga yung words as in pag the pronunciation buo. When it comes in British accent and language, malaka talagang agwat and pinagkaiba nila compared sa native English language. Sa British kasi language, there are some words na tinatanggal and they use talaga yung word na parang basta kakaiba. Example natin, yung words na brother, peer, near, and water. Ganun yung sound niya on native English pronunciation. Kumbaga buo siya. Clear. Yun yung pinaka word. Clear siya. Water, near, peer,
brother. Yun in native English language. While when you try to use some British accent, it sounds like this. Yung near, magsasound siya ng Nia. Yung brother, magsasound siya ng brother. Yung peer, magsasound siya ng pia. Nakukuha niyo yung difference. Tinatanggal ko yung letter R in order for me to sound or to get the British accent. Kasi ganun talaga yung British. There are some words na kumbaga eliminate, aalisin natin. Then yung pronunciation, yung parang the vowel sound. Instead na kumbaga buo, papaikliin, kumbaga papaliitin natin. Example ng pet, native English pronunciation, pet. But when it comes on British, it should be pet. Pot, ganon. Nakikita yung difference. In order for you to sound or to get the British accent, kailangan mo talagang aralin siya. Yung popular news, anong tawag doon? BBC ba yun? Oo, yung BBC Broadcasting Company. Yun, pure British accent. Nandun, grabe, ang ganda. Yung parang intense na nung balita. Pero once na mag-focus ka dun sa of how they deliver the word, magagandahan ka, di mo mamamalayan yung binabalita nila. Ano na pala? I have heard the example of BBC News. Ito yan. Paimplan yung maigi. The darkness, a bit of cover from being spotted by Russian drones. Ukraine is throwing its might into defending Pokrovsk. If it falls, Russia would gain a gateway to central Ukraine. Ang ganda niya pakinggan. Ang ganda niya aralin. Ang ganda niya pronounce. Ang ganda niya pakinggan. Ganon ko siya. Kumbaga yun yung reason ko. Kaya gusto kong aralin or makuha yung British accent. Kasi napakaganda. Grabe. Kung maririnig nyo lang talaga. Oo. So, ayun. I hope you learned something. That is just for today's video. Thank you.